ka-enjoy, kung bago ka pa lang sa channel na ito, manglambing po kami sa iyo na i-subscribe ang aming channel para masundan nyo pa ang mga videos na aming gagawin. Dahil pangako namin, lahat ng aming makitang mga maganda ipapakita namin sa inyo, at lahat ng kwento sa ating kasaysayan pag-usapan natin sa channel na ito. Sana ma-enjoy mo to. Good morning mga ka-enjoy. Good morning Kuala Lumpur, Malaysia. Good morning Philippines. At good morning sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Mga ka-enjoy, pag nakarating ka ng Bato Caves, ang una mong masalubong itong mga kalapati at saka mga unggoy. Ito talagang una mong makikita dito. Ang libo-libong kalapati at daan-daang mga unggoy. Ang golden statue natin makikita, siya ang the statue of Murugan, the Lord of Hinduism. Isang 140 feet na statue or 42.7 meters ang taas ng statue na yan. Ang pinakamataas na statue sa buong Malaysia. Ito'y ginawa ng mga Tamil Hindus, mga Tamil Malaysians, dahil itong Tamil parang isa siyang grupo ng mga Hinduism, at Tamil Malaysian ang gumawa nito. Ginawa siya ng 3 years, nagkahalaga ng 2.5 million ringgit, at binuksan ito sa publiko noong 2006. Stay tuned lang mga ka-enjoy hanggang marating natin ang pinakadulo nitong Bato Cave. Nandun yung pinakahuling temple na mayroong opening sa ibabaw, yung kuweba na mayroong opening sa bandang ibabaw. Yan pala sila yan pala yung bahay nila. Stay tuned na po mga ka-enjoy para makita nyo gaano ka-artistic at gaano ka-creative ang mga Tamil Malaysian.
16, 17. 17 first step. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga ka-enjoy, ang hagdan na ito hinati ng 16. Bawat 17 step mayroong landing. Tapos bali 16 na landing. Ibig sabihin 16 times 17, 272 steps mula dun sa baba hanggang dito sa bungad ng pinakamalaking kuweba. Ito yung pinaka sentro ng Bato Caves. Kasi mayroong 4 na caves dito. Pero ito yung pinakamalaki, ito yung may hagdan na napaka taas. 272 steps mula doon sa baba hanggang makarating ka dito sa may entrance ng kuweba. At yung napakalaki na statue, siya si Lord Murugan, ang pinaniwalaan ng mga Hinduism na Panginoon, si Murugan. Yan, stay tuned mga ka-enjoy. Papakita namin sa inyo yung kabuhang view nitong hagdan na ito at ang ito tinatawag na the main cave dito sa Bato Cave. Dito makikita mo ang siyudad ng Kuala Lumpur dahil naka-elevate itong area ng Bato Caves. Titingnan mo sa baba parang mababa lang, pero pag nandito ka na sa entrance at taas pala niyan. At sa wakas, narating din natin ang main entrance ng Bato Cave.
mga ka-enjoy, dito sa Bato Cave, ito yung main temple, ang tinatawag na Sri Pilyalutar Temple. At ito yung kabuuan ng pinakamalaking kuweba dito. Napakalaki po niya, napakataas yung ceiling. Kung siguro ipasok natin ang simbahan ng Quiapo, kasya dito sa loob, dito sa pinaka main ng Bato Cave. At nandito rin yung pinaka main na temple, ang Sri Pilyalutar Temple. Tuloy natin. Mga ka-enjoy, kung inyong mapansin, ang lahat ng dekorasyon dito all about peacock. Yan, lahat ng dekorasyon dito sa gilid ng Pilyalutar Temple, yan yung peacock na nakabuka at saka yung dalawang peacock na nagkaharap na hindi nakabuka yung buntot. Tapos yung sa ilalim ng mga maliit, yun mga peacock din. Lahat ng design dito peacock. At dun sa baba, dun sa may ano nila, dun sa may tinatawag doon na Pilya Temple, doon sila nag-alaga nitong mga peacock. Marami silang peacock doon. Ibig sabihin, ang peacock napaghalaga sa mga Hinduism. Sa mga Hindu, ang peacock is a symbol of cycle of time. Hello peacock. Haba ng niya. Haba ng tail niya. Hello peacock. Hello peacock. 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 Hello peacock. Hello peacock. Haba, no? Ano kaya yung ano? Lalaki, babae? Kung mahaba. Anong ginawa niya? Ayan, no? Ba't nababa niya yung ano, pakpak niya? Ayun. Ayun. The peacock is also associated with goddess Saraswati, a deity representing benevolence, kindness, patience, compassion, and knowledge. Lord Krishna uses peacock feathers on his head and also ties on his float. Napakahalaga ang mga peacock sa paniwala ng Hinduism. Second time. Ito ang pinakahuling temple sa pinakagitna nitong bundok, at sa taas nito mayroong butas. Tagos na tagos yung sikat ng araw, kaya di kailangan ng mga ilaw dito. Pagdating na lang ng gabi, nag-iilaw dito. Pangalawang akyat ko na to dahil nga yung mga videos ko nung unang pag-akyat ko dito nasama doon sa cellphone ko nang doon sa Malacca. Hindi ko alam kung sino na may-ari ngayon. Ganun to.
Nakakatuwa yung mga unggoy dito. Relax na relax lang sila. Parang nasa bahay lang nila. Ito ang pinakamalaking unggoy na nakita ko sa lugar na ito. Napakalaki niya. Para siyang baboon. Wala pa akong nakita na kagaya sa kanya. Siguro siya ang hari dito. Mga ka-enjoy, magandang pumunta dito sa Bato Caves panahon ng piyesta ng Thaipusam o piyesta ng Hinduism. Maraming pilgrimage nagpunta dito. Kaya lang walang exact date dahil full moon siya ng January or February. Yearly po ginaganap ang piyesta. Mga ka-enjoy, kung kayo'y gagala dito sa Bato Caves, kung mayroon kayong mga dalang mga pagkain, siguraduhin yung maitago nyo ng maayos, dahil pag alam ng mga unggoy na may laman yung bag mo na pagkain, aagawin nila yon. Yung iba tinudukot nila sa bag. Talagang napaka snatcher ang mga unggoy dito. Hindi ko lang nakuha ng video yung mga inagawan ng mga ano dito, inagawan ng pagkain, tubig, lahat ng makikita nilang pwedeng kainin. Mga yung garland na bulaklak, inaagaw nila sa mga turista. Yun ang nakakatakot dito, lalo na pag babae, talagang inaagawan nila. Kaya mas maganda hindi ka na magbitbit ng mga pagkain dito, sigurado i-snatch ng mga unggoy yan. Ang laki niya, siya ang pinakamalaki ito sa lahat. Grabe ang laki niya talaga. Parang siya baboon. Siya ang hari dito. Ka-enjoy, salamat sa inyong panunood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe na po. Marami pa po tayong videos gagawin at marami pa tayong ibisitahing lugar. Maraming salamat po.